Nicolaitanism o Nicolaitan spirit. Ang iglesia po, pansinin po natin, yung iglesia mula sa puti hanggang yung pagkaputi niya unti-unting nabahiran hanggang dumilin. Pagdating ni Martin Luther, yun po ang paglabas doon sa aral ng Catholicism. Diyan nag-start yung tinatawag na Reformation sa panahon ni Martin Luther. Pero gusto kong ipakita sa inyo yung espiritu na ito. Dahil ang espiritu ng Nicolaitan Spirit ay sabi ng Bible sa 1 John, ito yung gumagapang, grip and the word. Saan mabasa yan? 1 John chapter grip and aware. Paki-scan nga. So, itong Nicolaitan Spirit na ito ay gumapang po yan sa 7 kaiglesia-hanan. 1, 2, 3, 4, 5, then 6. Sa panahon ng Episo, ang kondisyon po ng church dyan, sabi dyan ay talagang puti siya. Ang kondisyon ng mga mananampalataya after ng outpouring of the Holy Ghost, talagang matindi ang manifestation nila. Yung mga apostol, madaanan lang anino. Gumagaling. Paki-post mo na John 1:4. Gusto ko ipakita na ang espiritu na ito ay nanalanta ito sa lahat ng iglesia. Wala hong exemption ito. Lahat ng iglesia ay tatamaan ng Nicolaitan Spirit. So ipapakita natin paano po ito siya gumapang. Gusto ko muna ipapakita yung talata. For there are certain men, Greek and worse, who were before ordained, all ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our Lord God into lasciviousness and denying the Lord God. Yung tinatawag na Greek and worse, yung gumagapak, yun ba yung talata na yun? So, pansinin po natin dito sa loob ng Ephesians, sa pangunguna po ni Apostol Pablo. Kanina siguro binanggit na yung mga messenger, hindi ko lang ulitin. Mapapansin po dito, sa panahon po ni Apostol Pablo, mayroon na po siyang nakita at pinapahayagan na po siya ng Panginoon. Acts chapter 20 verse 28. Buksan mo yan. Take it therefore yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseer to feed the church of God which is hath purchased his own blood of 29. For I know, akit sa 29. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo nung buhay pa siya, for I know this, that after my departing, ang tinutukoy niya yung pagkawala na niya sa ministry, pagkamatay na ang tinutukoy niya, at meron nakita si Apostol Pablo pagkamatay niya. Ito po, after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. So, nung mamatay ang mga apostol, meron nang pumasok sa iglesia and the spirit taas. 30. Also of your own self shall men arise speaking perverse things, and draw away disciples after men. So, dito, unti-unti po yung spirito ng Nicolaitanism sa panahon ng pagkamatay ng apostol. No? Gumapang na po yung spirito ng Nicolaitan yan. At nababahira na po yung unang iglesia. Patunayan natin na ang unang iglesia ay tinatatamaan na ng Nicolaitan spirit. Revelation chapter 2 verse 4.
I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So, ang condition ng unang iglesia na pinangunahan ni Apostol Pablo, mayroong nang laban si Jesus Christ. Ang laban ng Panginoong Hesus Kristo sa unang iglesia ay they left their first love. Bakit? Meron nang nakapasok na espiritu ng Nicolaitan. Itong espiritu ng Nicolaitan, akyat mo sa 6. Verse 6, verse 6. Verse 6. Ay, baba. Baba. Sige, baba. 2.5. 6 lang, 6. 2.6. 6. Tingnan niyo po, mga kapatid. Yung Nicolaitans, nasa Bible ho yan. Pag sinabi mo ikaw, ang ibig sabihin nito, conquer. Laita, conquer the mind of the people. Tao to, tao. Laiti. Laiti. Conquer the mind. The mind. Conquer the mind. So, itong espiritu na ito, kinukonquer ang kaisipan ng mga mananampalataya. That's why the condition of the first church, nung lumakad sila after the outpouring of the Holy Ghost, nag-relax sila. Nung mag-relax sila, pumasok yung Nicolaitan spirit, at ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, I have against thee, they leave their first love. So, pansinin natin, itong Nicolaitans, but this thou hast thou, it is the deeds of Nicolaitan. Take note, yung nag-start sa deeds, ini-introduce pa nila yung deeds. At itong deeds na ito, hindi siya nananatiling deeds. Sa verse 15, verse 15. 15. Tingnan nyo ha. So hast thou also deemed the whole the doctrine of Nicolaitans, which things I hate. So take note from deeds. Doktrina na. Ibig sabihin, aral na ng tao. Ano ibig sabihin? They are close-minded. They are not after the further truth. Kaya sabi ng John, 1 John 1:7, walk in the light as He is in the light. We have fellowship one another and cleanse us from all sin. But if we walk in the light, so mapapansin natin kung bakit sinabi ko na ang lahat ng iglesia ay natatamaan nito. Patutunayan ko na itong Nicolaitan spirit ay namamayagpag yan ngayon sa lahat ng kaiglesiyahanan. Bakit? Pansinin ninyo, marami pong iglesia ngayon. Takot ho sila na ang kanilang membro masiran doon sa ibang membro. So they conquer. Ang gusto lang nila pakikinggan yung pastor lang na nagtuturo sa kanila. They are conquering, mga kapatid. Pero take note, ang sabi po ng Bible, prove all things. Paano mapatunayan ng membro natin kung ang pinapakinggan lang ng membro natin ay yung pastor? Paano makakapagkumpara? Pero sinabi ng Bible, search ye the scripture that they may know that they have eternal life. Inuutos ng Panginoong Hesus Kristo na saliksikin. Paano patunayan ng bawat mananampalataya, hindi lang ministro, hindi lang pastor, hindi lang yung mga manggagawa, kundi ang salita ng Diyos ay para sa lahat. So itong Nicolaitan spirit, they conquer the mind of the people. Ayaw na nilang lumakad sa dagdag na pahayag ng Diyos sa bawat kapanahonan. Tingnan niyo po yung nangyari sa Israel. Ano ba ang kasalanan ng Israel? Ang kasalanan ng Israel, they are ignorance of God's prophecy that happened at fulfilled in that time nung si Jesus Christ ay nandoon na. But in prophecy,
alam nila na mayroong Kristo darating. Sabi nga ng babae, pagdating ng Kristo, doon sa Samaritan woman, doon sa well. Pagdating ng Kristo, siya ang magtuturo sa lahat ng mga bagay. So, dumating na yung Messiah, yung prophecy in the form of word, tumayo sa kanilang kalagitnaan, nangaral, bumuhay, nagpakain, hindi nila nakita yun. Hindi na sila lumakad sa pahayag ng Diyos sa kanilang kapanahunan. That is the present truth na dapat lakaran nila. Saan sila nagkulong? Nagkulong sila sa kautusan ni Moises. Kaya, nung pumasok si Jesus Christ, ang Panginoon sa sinagoga, they condemn. Nung nagpagaling siya, yung may nahulog na tupa, the spirit of Nicolaitanism, they conquer. Yung turo ng batas ni Moises, nanangan na lang sila doon, mga kapatid. Pero sa bawat kapanahunan, mayroon pong present truth ang Diyos. Mayroong dagdag na pahayag ayon sa sinabi po ng Bible. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses from all our sin. So mayroong pahayag ang Diyos sa bawat kapanahunan. Kaya ang kasalanan ng Israel, they are ignorance of God's present issues. Pinako nilang Kristo. Hindi nila alam. Kaya itong Nicolaitan spirit, mga kapatid, kaya kung papansinin natin, kung babaybayin natin sa maging sa 7 kapanahunan, tingnan nyo, si Kristo wala na sa loob ng iglesia. Si Kristo ay kumakatok na, Revelation 3:20. Kasi konti lang yung oras, gusto kong i-detalye, pero gusto ko ipapakita sa inyo na itong spirit of Nicolaitan, hindi ito gaano napapansin ng marami. So, nasaan na si Jesus Christ sa 7 kapanahonan? But I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him and will sup with him, and he with me. So si Jesus Christ, dyan sa kalagayan na yan, nasa labas na ng iglesia. Ano ang patunay na nasa labas? Kumakatok na siya, mga kapatid. Anong nangyayari dito? Kung babaybayin natin ang 7 iglesia, naging synagogue of Satan na. Pero sinabi niya, bumili kayo sa akin ng dinalisay na ginto. At sabi niya, sabi ng iglesia, kami ay mayaman, maralita, kami ay mayaman, hindi na kami hihingi pa ng ano pa man. Sabi ni Jesus Christ, kayo ay hubad, dukha at maralita. Bumili kayo sa akin ng dinalisay na ginto. So yung espiritu ng Nicolaitan, mga kapatid, tumama yan sa ating kapanahunan ngayon. Maging sa panahon natin ngayon. Subukan mo, pumunta ka doon kay Soriano. Pumunta ka doon kay Kibuloy. Pumunta ka doon sa iba-ibang grupo. They are close-minded of the visits of the hour. Pag nag-share ka, ano yan, hindi natin ka-grupo yan. That is the spirit of Nicolaitanism. They are conquered. That kind of spirit, mga kapatid. Kailangan ma-expose yan sa ating panahon, yung Nicolaitan spirit. Meron din tayo yan sa buhay natin. Hindi ko nun, ba't ako mag-a-after niyan? Pero ang sinishare ng kapatid, nasa Bible eh. Diba? Sabi ni Jesus Christ, ano ba ang pagkain ng mananampalataya? Man shall not live by bread alone, but every word. Pero pag hindi na natin doktrina, ano ang tanda na meron tayong spirito niyan? Bukir tayo. Pag hindi na natin aral, pag hindi na natin propaganda sa loob ng iglesia, they are close-minded. Yan ang sintomas, yan ang palatandaan na the Nicolaitan spirit is still exists today. Kaya mapapansin mo, kung pupunta tayo sa huling ginagawa ng kaaway, ang nasa panahon na tayo ngayon ng Pilhors. Tingnan na, dito sa panahon, nasa panahon na ng Pilhors.
Bakit pale horse? Ano ba yung pale horse? Yung white, Kasi meron kami dito pagkalangan red, black. Pag i-combine mo yung tatlo mga kapatid, ang labas yan maputla. Ang kondisyon ng iglesia ngayon sa kapanahunan that Jesus Christ ay wala na sa loob ng iglesia, nasa kalagayan na ng pale horse. Yung galaw ng kaaway ngayon matindi. At alam niyo ba anong nakasakay dyan? Sa kabayo na yan, ang nakasakay dyan kamatayan at kasunod niya ang hill. Pero ang Diyos, hindi siya nagkulang sa ating panahon. Itong galaw ng kaaway ay kinounter ito ng Diyos. Ito yung unwinting of Tagalog lang. Agila. Ito yung ibinibigay ng Panginoon na anointing sa mga mananampalataya ng huling panahon. Take note, ang agila mga kapatid, ang karakteristik ng agila, hindi siya kumakain ng bulok na pagkain. Ang kinakain ng agila, sariwa, at siya mismo yung kumakatay sa kanya pong kinakain. Kaya ang agila, ang antas ng agila, pag umakyat ko siya, tanaw po niya lahat. Kaya alam na alam ng mga mananampalataya nitong huling panahon yung galaw ng kaaway sa atin pong panahon. Kaya kailangan magbantay tayo. Pag once mga kapatid, sa espiritu natin na bagay na hindi natin alam, tapos magre-retaliate tayo, delikado yan. Kailangan i-check natin ang ating sarili. That is the spirit of Nicolaitanism. Na gumagapang hanggang sa panahon. At ito ay doktrina na nasa loob na ng iglesia mga kapatid. They are close-minded of the present progressive truth. Merong pagkain sa bawat kapanahonan. Sabi ni Mateo sa 24:45, merong pagkain sa bawat kapanahunan. Ano nga, Jilay, tama ba? Mateo 24:45, may pagkain sa bawat kapanahunan. Ang pagkain ni Moises, ang pagkain ni Luther, ang pagkain ni Wesley, at ang pagkain ng mga apostol. At ang Diyos ay patuloy. Kaya nga mayroong fivefold ministry. Ang Diyos ay hindi natatapos ang kanyang mensahe hanggang hindi matupad ang nasa kanyang kaisipan. 24:45. 1 minute, 2 minutes. When who then is a faithful and wise servant whom his Lord has made ruler over his household to give them meat in due season. Merong pagkain sa bawat kapanahunan. Ang pagkain ni Martin Luther, nakain na natin mga kapatid. Ang pagkain na ibinibigay ng apostol, nakain na natin mga kapatid. Bakit kung hahatakin natin ang mensahe ng Panginoong Hesus Kristo, pagdating ng Book of Revelation, inutos ng Panginoon kay John na kunin yung little book na nasa kanang kamay ng mighty angel. At kapag kanin mo yung aklat na yun, ang sabi niya, eat the book and you must prophesy again. Ibig sabihin, bakit sinabi ni Pablo na you are a living epistle? Pag nakain natin ang salita ng Diyos, sabi nga kanina, wife pa na eh. Pag ang kalagayan ng isa sa atin ay hindi na bride, kapag ang kalagayan ng bawat isa sa atin ay ikaw ay wife na, kasal ikaw at ang bawat isa sa atin ay kasal na sa kanyang salita, anong gagawin mo pag nakain mo na yung salita? You must prophesy again. So, dapat hindi tayo magtangi mga kapatid. Kasi ang pagkain natin na ibinibigay ng Panginoong Hesus Kristo, Matthew 4:4, every word. Pag sinabing every word, wala tayong pwedeng takasan dyan. Pag nakasulat serpent seed, abay, obligado natin suriin yan. Pag nakita natin Nicolaita, nasa Bible ba? Obligado tayo. Pero alam mo, yung iba, hindi na after dyan.
Pero take note, ang utos ni Jesus Christ, bawat salita, yun yung pagkain ng ating kaluluwa. So the Nicolaitanism o the Nicolaitan spirit, mga kapatid, ito po yung hindrance na ang tao ay hindi po totally talaga na matatakan ng banal na espiritu. Kasi pag ang tao ay namarkahan na ng Nicolaitan spirit, doktrina na siya, mahirap siya umakyat. Mahirapan siya umakyat kapag ang bawat isa sa atin ay hindi maligtas. Saan tayo maligtas? Kapatid, sa espiritu, sa serpentine nature na yan. Ang serpentine nature na yan ay tinatawag na Nicolaitan. Diyan tayo iniligtas na Panginoon. That's why eternal security, dagdag habol. 1 minute. Ang eternal security in the mind of God tapos na. Pagpasok sa end time, beyond time, tapos na. You are eternally secured in the mind of God. Pagpasok ng end time, pumasok na yung kondisyon. Condition to unconditional. So, may process, mga kapatid. Kailangan magtagumpay tayo sa proseso na nilalakaran natin. Tayo ay nasa panahon ng transition. Kailangan magtagumpay tayo dyan. Yung pagliligtas ni Jesus Christ sa atin, kailangan matanggal sa atin yung serpentine o Nicolaitan spirit. Amen? Amen. Yan yung pagliligtas ni Jesus Christ. Hindi po yung tinuturo ng pagkapin mo si Jesus Christ, ligtas ka na, hibin ka na. Napaka-shortcut, mga kapatid. Kawawa sila. Pero tama yun, hindi natin minamali yun na talata na ginagamit. Pero how do you apply it? How do you preach that word? Romans 10:19. Ang kaligtasan, mga kapatid, pinoprocess tayo. Hindi siya. So, salamat. At yun lang yung dagdag ko sa sinishare ni Pastor Omar. At tawagin ko po ang ating pastor, Pastor Danny, na magpapahayag po siya about sa natanggap niya sa Panginoon. Pastor, it is your time. Continuation. Bakit lang naman yung restoration? Mag-take kayo. Puri po ang ating Panginoong Diyos. Amen. Salamat po sa tinatawag na Espiritu ni Nicolaita, no? Sapagkat totoo talaga yan. Mananakot po yan. Kaya mga hindi bukas ang tinatawag na isip pagdating sa kalagayang pang-espiritual. So ito po ang inyong malikalikod yung ito. Hindi na po tulog. Hindi na po ako'y nakatulog na po sa Panginoon. At ito pong aking ibabahagi, ito po'y gagawin. Alam niyo po ito ka-Diyosan. Ito po ay maraming pasikot-sikot ito. Kapag hindi mo alam ang sagot, mabibihag ka. Sapagkat siya ay maraming pasikot-sikot po yan. At marahil, pagtapos ko pong paglatag, ay magtatanungin po ninyo ako. At ako naman ay sasagot. Gaya ng pagkasabi ko, yung ka-Diyosa na yan, maraming mga pasikot-sikot yan. Marami po. Pero ipaglilipod ko po. Sapagkat ito po ay naipaglilipod ko sa mga klase. Ito ka-Diyosa na ito. Isa na lang po ang hindi ko po nakakausap. Si Brother Eli. Siya na lang hindi ko po nakakausap. Ako'y naniniwala na meron na po kayong idea na paniniwala. At ako'y naniniwala kung bakit po ako pinatayo rito na ilakad po yung Godhead at ibig ninyong makaalam. Bagamat may idea na kayo
sa kalagayan ng iisang Diyos. Para ito'y mapakinabangan po natin at magamit po natin doon sa mga naniniwalang dalawang Diyos, tatlong Diyos, meron pa ng apat eh. Lumalabas pa nga ng apat eh, nagbibilang sila eh. Meron pang isang Diyos. Ngayon, aalamin po natin yung buong katotohanan nakatala po sa Biblia. Say amen. Amen. Gagamit po tayo ng tinatawag na prophecy kasi may hula po eh tungkol sa kalagayan doon sa iisang Diyos. At mayroon pong ganitong hula sa aklat po ng Mikas. Sa Mikas, sa Kapitulo 1, ang talata po ay umpisahan po natin dito sa dos hanggang 3, aklat ng Mikas. Ganito po ang pagkasabi. Dinggin ninyo, mga bayan, inyong lahat, dinggin mo o lupa, at ng lahat na nasa iyo, at ang Panginoong Diyos ay magiging saksi laban sa iyo. Ang Panginoon mula sa kanyang banal na templo, sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas sa kanyang dako at bababa at yayapak sa mataas na dako ng lupa. Ito po'y prophecy po ito eh. Tungkol sa Panginoong Diyos. Ang hulang ito, ang Panginoong Diyos, meron po siyang lalabasan eh. So, alam na po natin yung kanyang lalabasan, yung ikatlong langit. Yung po ang kanyang lalabasan. At sa kanyang paglabas, ang sabi, sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas sa kanyang dako at bababa at yayapak sa mataas na dako ng lupa. Pansinin po yung salitang bababa. Ang Panginoong Diyos ay bababa. Ang tanong, sa pagiging ang pagbaba ng Panginoong Diyos? Sa pagiging ang kanyang pagbaba? Dito po sa aklat ng Jeremias, sa Kapitulo 14, ang talata po ay 9. Bakit ka magiging parang tao na napigilan, parang makapangyarihan na hindi makapagliligtas? Dahil man, ikaw, O Panginoon, ay nasa gitna namin at kami tinatawag sa iyong pangalan, huwag mo kaming iiwan. Sa pagiging ang pagbaba ng Diyos, ang sabi, bakit ka magiging parang tao? Yung salitang magiging parang tao, hindi po totoo na katutubong tao. Ito po yung katutubong tao. Sapagkat yung katutubong tao, mga kapatid, nagmula po sa lupa. May pinagmulaan po siya sa laman. Di umano nabuo yung katutubong tao sa pamagitan po ng pagtatalik ng mag-asawa. Pero itong Diyos na siya bababa sa lupa, ang sabi, bakit ka magiging parang tao? Ngayon, kung ating pong susuriin, ayon po sa Biblia, kung ang Panginoong Diyos ay magiging parang tao, mga kapatid, sa papaanong kaparaanan, sa pagiging parang tao ng Diyos, pansinin po natin, dito po sa aklat ng Hebreo, mayroong ganitong kapahayagan po. Hebreo sa Kapitulo 12,
At pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinanda mo. Papaano po? Sa pagiging parang tao, ayon sa pagbaba ng Diyos, siya po ay papasok sa sanglibutan. Papasok sa sanglibutan. At yung pagpasok niya sa sanglibutan, meron na pong katawan na inahanda. Meron na pong katawan na hinanda. Ngayon, itong katawan na hinanda, na siyang papasukan. Anong katawan ito? At kaninong katawan? Dito po sa aklat ng Lucas, meron pong ganitong kapahayagan. Sa Kapitulo 1, na ang talata mo ay 27 hanggang 28, i-judge po namin ito ng 35. Sa isang dalaga, mag-aasawa sa isang lalaki, na ang kanyang ngalan ay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang